Barangay Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa Magandang araw! Sobrang ang nag-aalala itong si Zoe para sa kanyang mami Moira dahil nakakasigurado siya na lagot talaga itong si Moira kapag naabutan siya ng kanyang tita Giselle. Dahil alam nga ni Zoe na itong si Giselle ay papunta na dun sa bahay mismo ni Robert nang malaman niya na itong si Moira pala ay pumunta mismo sa bahay nila Ubeng. Kaya't gusto nga ni Zoe na magmadali ng kumilos itong si Moira at kung ano man ang kailangan niyang makuha na dokumento sa bahay ay kailangan kunin na daw niya lahat kung ano man ang kailangan niyang gawin bago siya maabutan ni Giselle dahil paniguradong malalagot talaga siya. At hindi naman nabigo itong si Moira nang makuha na niya ang SPA na dokumento na ayaw nga niya na mapunta sa kanila Robert ay nagmadali na nga itong bumaba para makaalis na dahil mismo siya ay ayaw din niya na maabutan siya ni Giselle. Kaso nga lang, napakamalas nga ni Moira dahil hinarangan na naman siya ng katulong dahil alam ng katulong na sobrang bawal nga itong si Moira na makapasok ng bahay at lalong-lalo na nang makita ng katulong na may bitbit at may kinuha na naman itong si Moira ay kaya't hindi niya papayagan na makalabas ito hanggat hawak pa niya ang dokumentong ito. Pero walang pakialam itong si Moira at kung humarang-harang may itong katulong ay hindi siya magdadalawang isip na itulak at saktan ito dahil hindi nga siya papayag na merong taong makakapigil sa kanyang kagustuhan. Dito nga ay nagawa ng itulak at saktan ni Moira itong katulong na ito dahil sa pagmamadali. Ngunit hindi alam ni Moira na itong si Giselle pala ay andyan na sa bahay at konting minuto na lang ay makakaharap na niya ito. At dito na nga mangyayari ang pinakatatakutan ni Zoe na magtagpo itong si Giselle at si Moira dahil paniguradong magkakainitan, magkasubukan kung sino ba talaga ang higit na mas matapang sa kanilang dalawa. At sa kabilang banda naman, itong si Dr. Carlos ay hindi na niya nagugustuhan ng sobrang pag-aalala ni Lynette sa kanyang anak dahil nawawala na nga daw ng oras itong si Lynette lalong-lalo na sa pinaka-importanting bagay na mangyayari sa kanilang dalawa ni Dr. Carlos na kung saan ito ay ang tungkol sa kasal nila. Ilang linggo na nga lang daw ang natitira para sa preparasyon pero hanggang ngayon ay hindi pa nga daw nila na-finalize sa mga dapat nilang gawin sa kasal at mukhang nawawalan ng oras itong si Lynette para sa kanilang dalawa dahil nauubos na ang kanyang panahon dahil sa kanyang anak na si Annalyn. Gusto nga ni Dr. Carlos na sana ay magbigay naman daw siya ng panahon para kay Dr. Carlos dahil hindi lahat ng panahon na sana ay hindi dapat si Annalyn ang kailangan masunod. Dahil hindi ba daw na-realize at naisip ni Lynette na sa sobra niyang pagsunod sa mga lahat ng gusto ng kanyang anak ay hindi na niya daw namalayan na marami na rin daw siyang nasasaktan na ibang tao katulad na lang daw ni Dr. Carlos. Kaya't itong si Lynette ay sinubukan naman ang humingi ng pasensya kay Dr. Carlos at sisiguraduhin nga daw niya na makabawi na siya dito at aasikasuhin na niya mga dapat niyang gagawin sa kasal. Samantala itong si Dr. Carlos ay umaasa naman na sana ay magkakatotoo ang mga sinasabi ni Lynette dahil ayaw nga niya na mapahiya siya sa harap ng maraming tao sa 3 beses. Dahil hindi nga daw hahayaan at papayag si Dr. Carlos na mangyari muli ito. Samantala, itong si Moira ay habang nagpapatuloy pa rin siyang makipagdumugan sa katulong ay dito na nga ay naabutan na siya ni Giselle at ito nga ay kinagulat ni Moira na mukhang malalagot talaga siya. Dahil alam ni Moira kung gaano kagalit itong si Giselle at dahil isa rin ang kanilang purpose at ano ang pinag-aagawan nila ngayon at walang iba kundi ang SPA documents na kinatatakutan ni
Moira na makuha ni Giselle dahil paniguradong wala na siyang magiging chance na mapigilan pang pagbawi nila Giselle sa Apex Hospital sa kanya. Kaso nga lang, dito naman nagkakamali si Moira dahil itong si Giselle ay handa ngang protektahan ng kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kabutihan ng kanyang kapatid na si Ubeng at lalong-lalo na maproteksyonan ang Apex Hospital laban sa kamay ni Moira na hindi nga daw deserve na magmana at pamunuan ng Apex Hospital, kaya hanggat maaari ay kailangan ngang patalsikin at palayasin itong si Moira. At sa kabilang banda naman, nagbago na nga ang isip ni Dr. Carlos at sinabi niya kay Annalyn na hindi na daw kailangan ni Annalyn mag-assist sa kanya pagdating sa surgery. Dahil total daw hindi naman daw sang-ayon itong si Annalyn sa procedure na nakasanayan ni Dr. Carlos gawin, kaya wala daw rason para manatili itong si Annalyn na mag-assist sa kanya dahil paniguradong wala naman daw maitutulong itong si Annalyn sa kanya. Kaya't wag na daw itong magsayang pa ng oras at panahon si Annalyn. Siyempre, itong si Annalyn ay nagulat naman sa biglaang desisyon ni Dr. Carlos at hindi niya ito inaasahan at sobra-sobra naman ang mga masasamang trato ni Dr. Carlos sa kanya na mukhang pati pagiging doktor ni Annalyn ay kine-question at hinaharangan niya. Sinubukan naman ni Doc Lendo na ipagtanggol itong si Annalyn, ngunit wala rin siyang magagawa dahil mismo itong si Dr. Carlos ay hindi na rin mababago ang kanyang desisyon at isip, lalong-lalo na pagdating kay Annalyn dahil hanggang ngayon kalaban pa rin ang tingin niya dito. Kaya't itong si Annalyn ay mapapaisip naman kung bakit ganito na lang trato ni Dr. Carlos sa kanya. At mukhang napapadalas na ngang ipinaramdam ni Dr. Carlos sa kanya na mukhang hindi na siya kailangan mismo sa Eastridge Hospital, kaya't sobrang napakasakit ito para kay Annalyn. Dahil wala namang ibang gustong gawin ni Annalyn kundi ang makatulong, lalong-lalo na sa pasyenteng nangangailangan sa kanya at naniniwala na makakatulong siya. Ngunit dahil kay Dr. Carlos ay hahadlangan nga ang pagiging doktor ni Annalyn dahil itong si Dr. Carlos ay pati sa kagalingan ni Annalyn ay pagsesilosan din niya dahil dito nga ay lagi niyang maaalala si Robert sa pamamagitan ni Annalyn. Ngunit mga kaibigan, sa kasamaang pinapakita nila Moira at ni Dr. Carlos ay paniguradong merong ding karmang katapat sa kanila na ang karmang ito ay sobrang deserve nila na pahirapan sila ng gusto. Kaya't mga kaibigan, ang malaking tanong, ano kaya ang mangyayari ngayon kay Moira? Nakaharap na niya muli itong si Giselle na paniguradong makakascore na naman itong si Moira sa kamay ni Giselle. At dito naman ang malaking tanong, hanggang saan kaya aabot ang galit ni Carlos kay Annalyn at mangingibabaw pa rin ba ang pagmamahal ni Lynette kay Dr. Carlos o dito siya makapag-isip kung tama pa ba na ipagpapatuloy ang kanyang desisyon na magpakasal sa isang taong mukhang hindi naman siya mahal dahil puro control na lang ang ginagawa sa kanya. Kaya't mga kaibigan, sabay-sabay nating abangan ang susunod na mga pangyayari at huwag kalimutan mag-like at subscribe para always updated dito sa paborito nating abot kamay na pangarap. Maraming salamat po. God bless!